Anak, Tasha, ngayon na natin gawin. Busy si mama mo sa kusina. Ako si Tasha, at ako ang nag-iisang anak nila. Di hamak na ang edad ni mama ay talagang malayo ang agwat kay papa. 40 na kasi si mama samantalang si papa ay 20 pa lang nang ikasal sila at ipinanganak ako ng 45 na si mama. At nang mag-15 ako ay senior na si mama. Talagang hindi na pwede at wala nang gana sa bangbangan. Samantalang si papa ay 40-year-old pa lang nang mag-15 ako. Bihira kami magkita ni papa dahil sa Manila siya nagtatrabaho. Si mama naman ay nasa bahay na lang. Ako naman ay nasa high school na pero uwian pa rin ako sa bahay. Minsan lang sa isang buwan umuwi si papa, minsan nga 5 months bago umuwi. Kaya pag umuwi siya, sinisigurado ko na maibibigay niya ang attention niya sa akin. Lahat ng luho ko binigay niya. Kapag ni-request ko kung ano ang gusto ko, ano ang needs ko, ay padala agad yun. Si mama naman masyado nang busy sa mga gawaing bahay. Wala na siyang ginawa kundi mag-maintain ng kalinisan, magluto at maglaba. Dahil nga di naman namin kaya kumuha ng katulong. Kaya paggabi na pagod na talaga si mama, eksakto that time ay umuwi si papa at nakakapag-leave siya sa trabaho ng 2 weeks. Kaya magtatagal siya sa bahay. Kami naman ay bakasyon sa mga panahong iyon. Sinulit talaga namin ang banding ni papa. Si mama ayaw ng mga ganon dahil matanda na raw siya. Kaya sa bahay na lang siya. Nanood kami ng sine, kumain sa paborito kong restaurant, at talagang enjoy na enjoy kami mamasyal sa mall. Papa, kumusta naman sa trabaho mo? Di mo ba namimiss si mama kasi minsan 5 buwan ka bago umuwi? Biniro ko siya. Di ka po ba nang bababae doon? Tasha, ano ba namang tanong yan? Good boy si papa. Sana marami ka ng kapatid ngayon doon. Di nga po, wala ka ng jag-jag. I mean, yung alam mo na. Ikaw talagang dalaga ka na? Alam mo na mga ganyan-ganyan? Di naman po. Curious lang ako. Anak, pag iniisip ko kasi yun, di ako mapagbibigyan ng mama mo. Kaya iniiwasan ko na lang isipin ang mga ganong bagay. Papa, subukan natin para naman pwede mo nang isipin. Mukhang di ka na napagbibigyan ni mama kasi matanda na talaga siya. Nandito naman ako, fresh na fresh. Nang banggitin ko yon, napangiti si papa. Walang anumang tugon, basta ngumiti lang sa akin. After nun, iniba niya ang usapan. Then dumiretso na kami sa sakayan ng bus, pauwi sa amin. After namin mamasyal. Pagdating namin, handa na ang hapunan. Kakain na lang kami. At sabay-sabay na nga kaming kumaing 3, naghahapunan. Sabay-sabay na nga kaming kumaing 3 habang naghahapunan. Pagkatapos ay nanood kaming 3 ng TV. At nakita kong nilalambing ni papa si mama. Pero muntikan pa siyang mahampas ng walis tambo. Kaya itinigil niya na ito. Pero after nun ay inantok na si mama at natulog na siya agad. Kami na lang ni papa ang nanunood hanggang sa makatulog na rin ako. Sa madaling araw ay naunang nagigising si mama kasi siya ang nagluluto sa kusina. Lagi yon at tumatagal siya ng 2 oras sa kusina. Simula 4 a.m. hanggang 6 a.m. kasi after niya magluto ay inaayos niya na at nililinis niya ulit lahat. May kabagalan na nga rin kumilos at dahil matanda na. Inuga ko si papa. Sabi ko, Papa, si mama nasa kusina na. Hindi siya sumasagot, panay tagilid lang siya sa sopa. Pa, si mama nasa kusina na. Hindi siya sumasagot, panay tagilid lang siya sa sofa. Nang biglang naisip kong hanapin ang sandata niya. At nang nakuha ko ay nagulantang siya. At di ko maipaliwanag kung gaano kagalit ang panlaban niya. Hindi siya nag-alinlangan na magsimula sa akin. Hanggang sa pumunta na siya sa itinatago ko. At ginawa niya na rin ang inaalo ko sa kanya.
Paulit-ulit nga namin ginawa yon araw-araw. Lagi kaming tumatagal ng 2 oras habang nasa kusina si Mama. Pagkatapos ay pupunta na siya sa amin at gigisingin kami para kumain ng agahan. Sakto pagod na pagod kami ni Papa. Isang araw lumala ang sakit ni Mama. Sakit sa bituka at kinailangan ni Papa na mag-resign sa trabaho at manatili na lang sa amin dahil pabalik-balik na si Mama sa ospital. Minsan ako, minsan siya ang sumasama. At nang iuwi nga si Mama ay hindi niya na magawa ang magkikilos. Di na lang siyang nasa kwarto at pinagsisilbihan namin siya. Dinadalhan ng pagkain at pinapaliguan. Dahil na siguro yun sa operasyon at sa pagtanda niya na rin. Si Papa naman busy sa maliit na coffee shop namin. Kasi nang umuwi siya, nagtayo siya ng maliit na shop para naman di na siya lumayo sa amin. Pero tuwing gabi, kami nang magkatabi sa kwarto. At gabi-gabi, sawang-sawa talaga siya. Sa inihahain ko sa kanyang potahe. Tuloy-tuloy yon na talagang minsan umaabot na ng umaga. Pag magkakaroon pa ng bakante sa umaga at sarado ang shop niya, ay ginagawa ulit namin. At talagang pinagsasawaan namin ang aming niluluto at hindi naman siya nagsasawa sa aking inihahain at ginagawa namin. Hanggang sa nagbunga ang ginawa namin at hindi na pwedeng makita ako ni Mama. Nag-stay na lang ako sa kabilang kwarto at sinabi ni Papa na nagtatrabaho na ako dahil tapos naman ako ng high school ng mga panahong iyon. Hindi na rin nagulit at nagtanong pa si Mama dahil makakalimutin na siya. Para bang hinihintay niya na lang ang matapos sa mundong ito. Hanggang sa isinilang ko ang sanggol at sa oras na yon na pag-uwi ko galing ospital ay hindi na ako maitatago ni Papa. Kumato kami kay Mama at ipinakilala ko ang bata na iniwan ako ng nakabuntis sa akin. Kaya umuwi ako. Tama daw yun at si Papa na lang ang magsustento sa bata dahil mapera naman at walang pinagkakagastusan. Plus niya ngang hanapin ang apo niya tuwing umaga. Kinakalong niya ito at tuwang-tuwa at inaaliw ang bata. Ako naman tumutulong na lang sa shop ni Papa. Pagtulog na si baby sa crib niya. May CCTV nga lang ako habang nasa counter. At pag nagising katabi ko lang ito habang nagtatrabaho at nakalapag lang sa duyan. At hanggang sa lumaki na ang bata at nagiging kamukha ni Papa. Hindi na rin mapansin ni Mama dahil lumalabo na ang mga mata niya. Naging mapagmahal nga ang bata kay Mama. Siya na ang nagpapakain sa kanyang lola nang mag 5 years old ang anak ko. Papa na nga rin ang pinatawag ni Papa sa kanya. Ipinaliwanag ko sa bata na iniwan kami ng tunay niyang Papa at itinuring niya na lang na Papa si Papa. Kaya naiintindihan niya na ito. Naging maayos ang relasyon namin ni Papa. Kapag natutulog ay tabi-tabi kaming tatlo na masayang pamilya. Napakagaling ko na nga, aaminin ko. Oo, ang galing ko nang mag-ayos ng kama at alam niya na. Dahil hindi kami tumitigil hanggat hindi kami pagod. Isang araw merong binata na nagkagusto sa akin. Kaya ako naman dahil gusto ko masubukan ang binata, sinagot ko kaagad. Ikinuwento ko ang lahat, pero gusto niya pa rin ako. Pumayag naman si Papa dahil gusto niya naman na itamang lahat. Pero hindi pala lahat kayang baguhin ang kagustuhan namin. Dahil hindi ko maamin-amin sa boyfriend ko na may anak kami ni Papa. Ang alam niya talaga, iniwan ako ng dati kong karelasyon. At ang malaking problema, ang anak ko na pamahal na talaga kay Papa. Siguro ay lukso na rin ang dugo. Kapag gabi nga, siya pa rin ang tinatabihan ng anak ko. At si Papa naman kapag wala ang boyfriend ko, ay may ginagawa rin kaming. Kasi nasanay na talaga kami sa ganon. Yun ang naging rotation namin. Hindi ko alam kung bakit wala man lang pagdududa ang boyfriend ko sa akin. Palibhasa wala siya lagi sa bahay dahil sa trabaho siya. Kaya nga halos lahat kay Papa pa din, kahit may bago na ako.
Kayang-kaya naman talaga namin bumukod. Ang problema nga lang, hindi ko maiwan-iwan si Papa at si Mama dahil si Mama ay nakalatay na lang sa higaan na nag-aantay na lang ng... Hindi ko masabi kung anong iniisip ko sa mga sandaling iyon. Pagdating naman kay Papa, ayaw ko rin iwan kasi napapasaya niya ako lagi at siya ang tatay ng bata. Lalo na nakabuo na naman kami. Sigurado ko nga na kanya ito dahil 3 months before ako magka-boyfriend ay naglilihi na talaga ako. Pinaako ko na lang sa boyfriend ko na sa kanya ang dinadala ko. Pumayag naman siya at oo, papanagutan niya raw. Mas marami nang nagiging komplikado sa mga desisyon namin sa buhay. Marami na rin ang nagiging biktima ng pagsisinungaling namin. Hanggang sa may nakilala ulit ako. Suki siya sa shop ni Papa. Yun pala ay kumukuha lang ng timing para kausapin ako. Yung boyfriend ko kasi dati nagbago na. Kung dati bihira umuwi, ngayon ay umuwi na. Di ko alam kung bakit ganun ugali niya. Iniisip ko baka nang bababae na siya sa trabaho niya at ipinagpalit niya na ako. Ito ngang bagong boyfriend ko ngayon ay may kaya dahil isa siyang lawyer. Gusto niya nga iparehistro sa apelyido niya ang dala kong anak. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. At nang sabihin ko kay Papa ang gusto ng bago kong boyfriend ay ayaw niyang pumayag dahil kanya daw ang dalawa. Ibig sabihin kung aalis kami at titira sa malayo, hindi ko maisasama ang dalawa at di ko na naman dahil mamimiss ko ang ginagawa namin ni Papa. Lalo na ngayon ang boyfriend ko na mas busy pa sa nauna kong boyfriend. Dahil pag uwi niya ay tulog agad dahil panay overtime siya. Minsan 11 PM na kung dumating kaya diretso tulog na lang. At magpapasaya na naman ako sa kabilang kwarto kay Papa dahil siya lang ang lagi kong hinihintay kapag gabi na sa kabilang kwarto. Sa 5 taon namin na ginagawa yun ni Papa ay walang kakupas-kupas sa mga step niya na ginagawa kapag nasa loob na siya ng masasayang baliktaran. Hanggang sa dumating na ang panahon na kinuha na sa amin si Mama. Hindi nga namin naamin ang ginawa namin sa kanya. Mas mabuti na siguro yon para hanggang sa huling sandali niya, wala siyang sama ng loob sa amin ni Papa. Kaya sa mga sandaling iyon ay nag-decide na rin kami ng boyfriend ko na magpakasal. At si Papa, mas gusto niya na siya ang mag-alaga sa 2 anak ko na anak niya naman talaga. Hanggang sa kinasal na kami ng bongga nga ang kasal namin. Talagang masayang-masaya siya sa wedding na yun. Pero ako ang iniisip ko pa rin, paano na kami ni Papa? Tiyak bubukod na kami. Kasi asawa niya na ako. Paano kaya ang relasyon namin ni Papa pag nangyari kasi yun? Siguradong lagi na akong uhaw. Hanggang sa honeymoon namin ng asawa ko after wedding ay si Papa ang naiisip ko. Ang galing-galing niya kasi. At ang asawa ko naman, wala atang karisma sa kama. Parang isang baguhan. Ako lahat ang gagawa sa gabing iyon. Sulit dahil nang mahuli ko na ang crabs niya. Malaki ang agat nito at super strong talaga. Naisip ko bigla, kung gabi-gabi sana, ayos na kahit hindi ko nahanapin si Papa. Kaya lang sigurado ako pagkatapos nitong honeymoon namin ay 3 buwan na naman bago suntan. Naiisip ko rin paano pag matanda na at di na kaya ni Papa, kanino ako maglalabas ng init. Siguro habang maaga ay maghanap na ako ng iba para naman sigurado may muling magpapasaya sa akin tuwing gabi. Tsaka medyo malayo ang nilipatan namin. Kailangan ko pang makabiyahe ng 3 oras bago makarating kay Papa. Kaya medyo kinakabahan na ako dahil baka makahalata na ang asawa ko. Na ako kay Papa na siguro ito na ang huling bangbang namin kasi napakalayo ng bahay namin. Pumayag naman siya kaya naging maayos ang usapan namin. Kaya pag-uwi ko ay pinuntahan ko kaagad ang pogi kong kapitbahay na binata pa. Sabi ko ay may ipapaayos lang ako sa CR namin. Dahil ang alam ko ay nagtotobero siya. Pinapunta ko siya. Pumasok sa CR at pagpasok niya agad kong tinanggal ang tuwalya ko.
Sabi ko, wala naman talagang sira, kailangan ko lang talaga ng bang-bang. Kaya hindi naman siya nag-alinlangan at ibinigay ang gusto ko. Pagkatapos nga namin ay umuwi na siya at ibinigay ko na ang bayad na napag-usapan namin na ayusin niya. Mamaya pa may paparating at malayo pa kilala ko na. Si Papa pala. Muntik sila magpang-abot ng kapitbahay ko. Papa, ba't ka dito? Anong sadya niyo? Sabi mo ay hirap ka bumiyahe, kaya ako na lang ang pupunta para sa'yo. Sige na nga, tuloy po kayo. Napasok ko siya at tinimplahan ng kapit gatas. Agad niya itong inubos. At pagkatapos nga namin magkape ay sinimula na namin ang dati naming ginagawa. Tumatagal pa rin siya hanggang dulo. Walang kakupas-kupas. Talagang hindi ako nauubusan ng kasiyahan. Dumagdag ng dumagdag. Maya-maya ay umuwi na rin siya. Ibinalita niya rin na malulusog at maayos naman yung dalawa naming anak. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi siya inabutan ng asawa ko sa kwarto namin. At doon na nga nagsimula ang problema ko. Dumating ang pagkakataon na nagpapang-abot na si Papa at ang kapitbahay ko. Galit na galit si Papa, baka raw makakuha na kami ng sakit. Kaya binigyan ko na lang sila ng araw. Alternate sila para walang gulo. At ang asawa ko naman, hindi pa inaabutan si Papa kasi alam ko ang schedule niya. Ating ng asawa ko ay agad ko namang pinapauwi si Papa. Ang problema ko ngayon ay paano kapag nalaman ng asawa ko ang mga pinanggagawa ko. Matatanggap pa kaya niya ako? Ang totoo, di ko na alam ang gagawin ko. Paano kapag nalaman na ng asawa ko ang lahat? Baka hiwalayan niya ako. Di ko pa rin alam ang gagawin ko kay Papa at sa kapitbahay ko. Mas magandang gawin ko. Sana matulungan niyo po ako. Sana mapayuhan niyo ako kung anong gagawin ko. Dahil hindi ko na alam kung paano pa. Nahihirapan na rin akong magdesisyon. Ang hirap pigilan. Paano ko pipigilan ang aking kapangahasan?